12 kabanata. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yun. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila, sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi ba niyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na yon? Gayon may hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, Hindi ang inyong handog sa akin ang nais ko, kundi ang maging mahabagin kayo. hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. pagkaalis ni Jesus sa pook na yon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roong paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Kaya tinanong nila si Jesus, Naaayon ba sa kautusan na magpagaling kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, Kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba niyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay. iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Umalis naman ang mga Pariseo naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang pinagbilin na huwag nilang ipamamalita kung sino siya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Narito ang lingkod kong itinangi at hinirang. Iniibig ko ng labis at lubos na kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya'y ibibigay. At doon sa mga bansa, ang hatol ko'y kanyang isasaysay. Hindi nakikipagtalo. Mahinahong kong mangusap. Kung siya ay magsalita, sa lansangay di malakas. Hindi sa puputol ng tambong nakahapay, na hindi rin papatayin umaandap na ilawan. Hanggang itong katarong ay mapairal niyang ganap. Pag-asa ng mga hentil ay sa kanya ilalagak. Dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasaniban ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya ay nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi nila, Ito na kaya ang anak ni David? Nang iyo'y marinig ng mga Pariseo ay sinabi nila, Nakakapagpalayas siya ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, Ang bawat kahariang nahahati at naglalaban-laban ay pabagsak. At alinmang bayan o sambahayang naglalaban-laban ay mawawasak. Kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Paanong mananatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Beelzebul, kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod?
Ang mga tagasunod ninyo ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, patatawarin ang anumang kasalanan at paglapastangan sa Diyos. Ngunit hindi patatawarin Ang anumang paglapastangan sa Espiritu Santo. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad, maging sa buhay na ito o sa kabilang buhay. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuting sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at pariseo, Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, Lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang himalang ipapakita sa inyo, maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring sasailalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Sa araw na yon, titindig din ang reyna ng timog at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbabalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya't aalis siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa sa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. ngunit sinabi niya, Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid.
sapagkat ang sino bang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, yun ang aking mga kapatid at ina.